mapagmamahal na Diyos, napakabait na Diyos. Amen? Praise God, and I give double honor and respect to the prophet of God, our beloved honorable evangelist, Pastor Wilde Estrada Almeda. Amen? Ganon din ang kanyang butihing mga anak, the Almeda children, the whole Almeda family. At patuloy po nating pag-alaala sa ating minamahal, ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeda, ating beloved Mama dear. Amen. Sa lahat po ng aking mga kamanggagawa at mga mangangaral, mga kapatid, sa lahat po ng ating mga elders, sa lahat ng ating mga preachers, ating pong mga choir members, musician, technician, sa lahat po ng mga kapatid natin sa dakong ito na ating kapiling ngayon. Amen. Hallelujah. At nakikita ko mga inamahal na marami pong nag-overnight ngayon. Mga kapatid, palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. God bless you po mga inamahal. Buksan natin ang ating mga Biblia. Kayo po'y makipagbukas sa aking banal na kasulatan sa 1 Corinthians chapter 9, verse 16. Mga inamahal. Basahin po natin. Book of 1 Corinthians chapter 9, verse 16. For though I preach the gospel, I have nothing to glory of, for necessity is laid upon me. Yea, who is unto me if I preach not the gospel? Amen. Amen. Hallelujah. Tagalog po. Sa aklat ng unang taga-Korinto, Kapitulo 9, versikulo 16, sapagkat kung ipinangaral ko ang Ebanghelyo, ay wala akong sukat ipagmapuri, sapagkat ang pagkakailangan ay iniatang sa akin, sapagkat sa Aba ko kung hindi ko ipangaral ang Ebanghelyo. Amen. Dakilang Diyos po ang magpala ng kanyang salita, mga minamahal. Atin pong talakayin ang isang napakahalagang paksa, mga kapatid ko, na napapanahon, mga mahal, soul winning. Amen. Soul winning, mga minamahal ko. For if I preach the gospel, I have nothing to boast of, for necessity is laid upon me. Yea, yes, who is me if I do not preach the gospel? Soul winning, mga minamahal, napakahalaga, mga kapatid, sa church. At ito po, mga minamahal ko, ang pinaka-gustong-gusto ng ating beloved honorable pastor, mga minamahal ko, ang soul winning. Amen? Kaya nga, mga minamahal, kung nabalitaan natin yung ating mga gawain nung unang panahon, mga kapatid ko, ay napakasipag pong magkrusada ng ating beloved honorable pastor, may naman sa bawat syudad, mga kapatid. Maging sa ibang bansa, mga minamahal, nakapagkrusada tayo. At ganyan po kasipag ang ating minamahal at ginagalang na Evangelista Wilde Estrada Almeda. Mga minamahal, sapagkat ito po, mga kapatid ko, ay napakahalaga sa buhay natin. So tatalakayin natin, may mahal, ang kahalagahan po ng soul winning. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, kailangan magbunga ang bawat kaluluwa, mga kapatid. Kailangan magbunga ang bawat sa atin, sapagkat sabi ng Biblia, kung hindi tayo magbubunga ng mabuti, mga minamahal, ay puputulin tayo at tayo po'y iahagis sa apoy. Yan po ang sinasabi ng Mark chapter 7 verse 19. Bawat punong kahoy na hindi nagbubunga ng mabuti, ang sabi rito, ay pinuputol at inihahagis sa apoy. Amen. Praise the Lord. So bago tayo magiging mabunga, mga minamahal ko, ay kinakailangan muna natin pahalagahan itong ating pakikinig ng salita ng dakilang Diyos. Kinakailangan muna ay buhayin natin ang salita ng dakilang Diyos sa ating mga buhay. Sapagkat, mga minamahal, ang salita ng dakilang Diyos ay buhay. Amen? Ang salita ng Diyos ay buhay. Magkaiba yon. Buhay at buhay. Life and alive. Amen ba? Kinakailangan po, mga minamahal, matupad muna ang salita ng dakilang Diyos sa ating mga buhay dahil naglilingkod tayo sa buhay na Diyos. Dapat po maging effective ang salita ng dakilang Diyos at katanggap-tanggap sa ating mga buhay. Mga minamahal, kung inyong nasubaybayan, yung mga talata, yung mga pagtatalakay natin ng mga nakaraan, mga kapatid, na napakinggan po natin, mga minamahal, ng pinaka-powerful, napakagandang topiko, mga minamahal, sa buong mundo ay yung ipatotoo mo yung buhay mo, gaano ka binago ni Kristo. Amen ba?
yung ipatutuo mo yung buhay mo. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Kaya itong Bible, mga minamahal, the Bible is not an ordinary book, mga kapatid. Hindi po ito ordinaryong aklat. Ito po ay Word of God. Lahat magsabing amen? Word of God. God's voice, mga minamahal, ito po ay boses mismo ng dakilang Diyos na nangungusap sa bawat tao, mga kapatid. Kaya ang Bible po, dapat nating pag-aralan ito. Kalaki po yung pagpapakumbaba. Say amen? Kalaki po, mga mahal, yung respect, yung paggalang sa Word of God. May pagpapasako po ang puso sa ating mahal na Panginoon. Amen? Tayo po, mga minamahal, ay sumusunod sa kalooban ng dakilang Diyos. Sapagat walang sino mang tao ang makakaunawa ng salita ng Diyos kung wala pong willingness na makinig ng salita ng Diyos. Amen ba? Yun mga minamahal ko ang unang-una nating pag-aralan. Bago tayo magiging mabungang mananampalataya, bago tayo mahal magbunga, mga kapatid, makapagdala ng kaluluwa sa ating mahal pa Kristo, kinakailangan muna nating pahalagahan itong ating pong pakikinig ng salita ng Diyos. Mga minamahal, sapagkat tanging mga masunurin lamang, mga kapatid ko, ang makakaunawa po ng salita ng mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Sapagkat marami mga minamahal ngayon, mga kapatid, sa 2 Timothy chapter 3 verse 7. Tingnan nyo. Basahin natin, mga minamahal. From the book of 2 Timothy chapter 3 verse 7. Ever learning and never able to come to the knowledge of the truth. Amen. Tagalog, beloved. Sa aklat ng kalawang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 7, na laging nagsisipag-aral at kailan pa man ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan. Yan, mga minamahal ko, ang nangyayari, mga kapatid. Aral ng aral, ng aral ng aral. Mga minamahal, puro aral lang, mga kapatid ko. Informasyon, yan po ang nais nila, mga kapatid. Kaya nila inaalam ang salita ng Diyos. Information lang, mga minamahal. Kaya naman, sabi ng Bible, ever learning and never able to come to the knowledge of the truth. Aral lang aral, mga minamahal, pero hindi po nakikita yung buong-buong katotohanan. Amen ba? Hindi nasusumpungan, mga minamahal ko, ang katotohanan. Hindi nasusumpungan ating pinakamamahal pa sa Kristo. So we are the body of Christ, mga kapatid. And Christ is the head. Tayo po ang katawan ng mahal na Panginoon. At ang ating dakilang Diyos, siya po yung ulo, mga kapatid. Amen. At mga minamahal, kahit gustuhin man ang ulo, mga minamahal, kung hindi kikilos ang katawan, wala rin. Hindi rin magtatagumpay. Praise the Lord. So bawat sa atin, mga minamahal, sabi ng Biblia, tayo po yung magbibigay sulit sa ating dakilang Diyos darating ang araw. Romans 14:12, sabi ng Bible, mga minamahal, basahin natin. Book of Romans chapter 14 verse 12. So then every one of us shall give account of himself to God. Amen. Amen. Sa aklat ng Tagaruma, Kapitulo 14, versikulo 12, kaya nga ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos ng kanyang sarili. Amen. Bawat isa sa atin, wala pong makaskate dyan. Wala pong exempted. Lahat ng inaantok magsabing, praise the Lord. Yan. Kaya nga, sabi rito, kaya nga ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa ating dakilang Diyos ng kanyang sarili, mga kapatid. Amen. Isa po sa ipagsusulit natin sa harap ng ating mahal na Panginoon sa kanyang hukuman, mga minamahal ko, yung hindi natin pagbabahagi ng salita ng Diyos sa ating kapwa. Mga minamahal. Isa po ito sa ating ipagsusulit, mga kapatid ko. Yung hindi natin pagbabahagi ng salita ng Diyos sa ating kapwa. Yung wala tayong ginagawa, mga minamahal ko, na effort, mga kapatid, para tayo po'y makapagdala ng ating bisita sa church. Hindi natin alam, mga mahal, gaano kahalaga yon, mga kapatid. Isa po yun sa hahanapin ng dakilang Diyos sa atin. Alam nyo, merong isang pastor, mga minamahal, true story. Merong isang pastor, mga kapatid ko, na siya po'y nanaginip. At sa kanyang panaginip, mga minamahal, siya po ay nasa harap ng ating dakilang Diyos sa hukuman ng mahal na Panginoon.
At tinanong siya ng dakilang Diyos, mga minamahal. Sabi ng dakilang Diyos sa kanya, nasaan ang mga loved ones mo? Nasaan ang mga kapitbahay mo? Nasaan ang mga kaibigan mo? Naumid yung pastor na ito. Natahimik, hindi po siya nakapagsalita. At ang sinabi lang niya, ewan ko po. Nung sinabi niya yun, mahal, saka siya bumulusok, mga kapatid ko, sa impyerno. At nung magising siya, mga kapatid, nung siya magising, mga minamahal ko, siya pawis na pawis. Ikinuwento niya sa kanyang wife, yung kanyang panaginip. At pagkatapos niyang ikwento, mga minamahal, saka siya nabuwal. Binawian siya ng buhay. Gaano kahalaga, mga minamahal, ang soul winning, mga kapatid? Gaano kahalaga yung tayo magdala ng kaluluwa sa paanan ng ating mahal na Panginoon? Merong dalawang missionary, mga minamahal. Kinukwento ito ng ating beloved honorable pastor nung araw. Merong dalawang missionary mag-asawa. Meron silang anak na kasama sanggol. At sila po ay nasa bundok, mga kapatid. Tinatawid nila yung ilog, mga mahal, ang lakas ng current ng tubig. Mga mahal, sa kanilang pagtawid, nahulog yung baby nila. At inanod, mga mahal, yung kanilang baby. Iyak nang iyak yung kanyang wife, mga mahal. Hahabulin sana, mga kapatid, pero pinigil siya ng kanyang husband. Yung dalawang missionary yun, sabi ng kanyang husband, we have no time. Mga mahal, wala nang oras. Magpatuloy tayo. Mangaral tayo ng Ebanghelyo. Anak nila inanod, mga minamahal. Ganon, mga kapatid ko, ang kahalagahan po ng pangangaral ng Ebanghelyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Say, praise the Lord, mga mahal. Bakit ang tamlay ng palakpak natin? Palakpak na nga lang, mga minamahal, tinitipid pa natin, lalo yung soul winning. Amen ba? Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya kailangan nating magtulong-tulong. Kailangan nating magtulong-tulong para ipangaral, ikalat ang Ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon. We have life's conclusion. May pagtatapos ang buhay nating lahat, mga mahal. Minsan nililibang tayo ng kaaway, nililibang tayo ng dyablo, mga kapatid. Pinaiisip sa atin, mahaba pa ang oras natin. Mga mahal, bata ka pa. Mahaba pa ang panahon. Huwag muna. Saka ng soul winning. Saka ka na magpakainit. Saka ka na magbigay. Saka ka na magpakabanal. Mahaba pa ang panahon, mga mahal. Bulong ng dyablo yon, mga kapatid. Pero mga minamahal ko, kung babasahin mo ang Biblia, mga mahal, wala na pong oras. Malapit nang babalik ang mahal na Panginoon. Amen. Meron tayong kanya-kanyang duty, mga mahal, sa church. Ayusin ang paglilingkod sa dakilang Diyos, maging blessing sa church, mga minamahal, para makaakay tayo ng kaluluwa sa paanan ng mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Then finally, mga minamahal, pag nag-akay tayo ng kaluluwa sa mahal na Panginoon, mga kapatid ko, pagkatapos nun, uuwi na tayo sa tunay nating tahanan sa langit. Yan lang ang buhay natin. Nagtatrabaho tayo, naghahanap buhay tayo for the glory of God. Mga mahal, malaki yung ating sahod, mga kapatid ko, maganda yung ating negosyo for the glory of God. Huwag mo nang isipin maging milyonaryo sa lupang ito, mga mahal. Huwag mo nang isipin, mga kapatid ko, magkakamal tayo ng maraming salapi sa mundong ito. Ang ating trabaho, ang ating tungkulin, ang duty natin, mga mahal, na binigay ng dakilang Diyos, sumamba, mga mahal, maglingkod, magpakainit, mamuhay ng kabanalan, mga minamahal, sumunod sa kalooban ng dakilang Diyos. Mag-akay ng kaluluwa, mga mahal, magbigay sa gawain ng Diyos para sa ikalalagana pa ng Ebanghelyo, para maraming krusada, mga minamahal, ang matupad, mga kapatid ko, para marami pong akayin ng mahal na Panginoon, mga mahal, na kaluluwa. Pagkatapos nating mag-akay ng kaluluwa, yun lang ang ating duty. Kukunin na tayo ng mahal na Panginoon. Nakikinig po ba kayo? Hallelujah. Ecclesiastes chapter 12, verse 13 and 14. From the book of Ecclesiastes, chapter 12, verse 13 and 14. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Yes. For God shall bring every work into judgment, with every secret thing,
whether it be good or whether it be evil. Amen. Amen. Kindly po sa Tagalog. Sa aklat ng Ecclesiastes, Kapitulo 12, versikulo 13 hanggang 14, ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Amen. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Lahat po magsabing praise the Lord, mga minamahal. Yan po mga kapatid ang sinabi ng Biblia. Lahat ng bagay magwawakas, mga minamahal. Hallelujah. Sabi rito mga kapatid ko, ang ating mga tungkulin, mga minamahal, ay ano? Mga kapatid, matakot sa Diyos at sundin yung kanyang mga utos. Sapagkat ang sabi rito, dadalhin ng dakilang Diyos ang bawat gawa sa kahatulan. Yung mga gawa, mga minamahal na masama na hindi pinagsisihan, mga kapatid, hindi tinalikuran, mga minamahal ko. Sabi rito, bawat pati kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Kapag yung mabuti, mga minamahal na gawa natin para sa kaluwalhatian ng mahal na Panginoon, tatanggap tayo ng reward sa dakilang Diyos. Pero kung masama, mga minamahal ko, tayo po'y parurusahan sa impyerno araw at gabi. So we must preach the gospel. Kailangan natin, mga minamahal, ipangaral ang salita ng Diyos. Yung mga kapitbahay natin, baka may mga cancer na, mga minamahal, nakaratay sa ating mga kapitbahay. Bakit hindi nyo puntahan, mga minamahal? At mga kapatid ko, kumustahin, mga minamahal? Yung ating mga kaibigan, yung ating pong mga kaklase, mga minamahal. Say, praise the Lord. Yung ating mga ka-office mate, mga minamahal. Schoolmate. Mga kapatid, marami tayong magagawa, mga minamahal ko. Gumawa tayo ng paraan, mga minamahal, para may bahagi ang salita ng Diyos sa kanila. Amen ba? Sapagkat tungkulin natin yan, mga minamahal ko. Tayo po ang representative ng ating dakilang Diyos dito sa mundo, mga minamahal ko. Amen. Praise the Lord. Kinakailangan makita si Kristo sa ating mga buhay, mga minamahal ko. Hindi ang Kristiyano po, mga minamahal, ang totoong anak ng Diyos, tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan, mga minamahal, patay na sa mundong ito. Amen. Hindi na po nakikipagbasag ulo. Hindi na po naghahamon, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Hindi na matapang, kundi mga minamahal, maamo na. Praise the Lord. Matapang ka na lang, mga minamahal ko, na ipangaral ang Ebanghelyo. Matapang ka, mga minamahal, na ibahagi ang Ebanghelyo. Huwag kang matakot. Ang dapat nating katakutan, mga minamahal, yung kayang-kayang patayin ang iyong physical at yung kaluluwa sa impyerno. Ang ating mabait na Diyos. Amen? Pero yung tao, kahit takutin kang, mga minamahal ko, pigilin kang mangaral ng Ebanghelyo, huwag kang matakot, mga minamahal. I-share mo pa rin ang gospel. Amen ba? Hallelujah. Sabi ng Bible, mga minamahal, the God of this world has blinded the mind of unbelievers. Tinakpan ng diablo, mga minamahal, yung mga mata ng mga unbelievers, mga kapatid ko. So ang ating dadalhin na salita ng Diyos, mga minamahal, ito po'y magmumulat sa kanila sa katotohanan. Yung mga bulag na pinaasa sa relihiyon, mga minamahal, na pinaasa, mga kapatid ko, ng kaligtasan, pero walang pagbabago sa buhay. Amen ba? Mga minamahal, maraming mga tao, mga kapatid, ang kawawa. Millions, billions, mga minamahal, ang itinatapon sa impyerno, mga kapatid ko. Yung mga minamahal, yung mga nasa relihiyon, mga kapatid ko, gusto nila yung easy way, mga minamahal. Yun ang gusto nila, mga kapatid ko, yung comfort zone, mga kapatid. Easiest way is not the safest way, mga kapatid. Hindi yan. Kailangan, mga minamahal ko, makilala nila yung totoong Kristo. Yung totoong Diyos, mga minamahal, magbibigay sa kanila ng buhay na walang hanggan. Amen. So, inuutosan tayo ng dakilang Diyos, mga minamahal. Tayo po'y mangaral ng Ebanghelyo, mga kapatid. Sapagkat, kung tatanungin mo, mga minamahal, sino ang magmamalasakit sa mga taong itatapon sa impyerno? Sino ang magmamalasakit, mga minamahal ko, sa mga taong walang kaligtasan, mga minamahal? Hindi pinag-uusapan dito yung yaman. Hindi pinag-uusapan dito yung pinag-aralan, mga minamahal. Pagka impyerno at langit ang pag-uusapan, mga minamahal ko, ang pinag-uusapan dito,
mayroon ka bang tamang relasyon sa dakilang Diyos natin? Hindi relihiyon, mga minamahal, hindi siya rin napako sa krus. Mga kapatid, ang dakilang Diyos natin, mga minamahal ko, kaya nga siya nagkatawang tao, nagbigay ng buhay sa krus, mga minamahal ko, at siya po'y pinatay ng dahil lamang, mga minamahal, sa ating kasalanan, mga kapatid. At pagkatapos noon, mga minamahal, nagbigay siya sa atin ng Holy Spirit para maisaayos po yung ating relasyon sa ating dakilang Diyos. Amen ba? Praise the Lord. Kaya hindi kaya, mga minamahal, hindi kayang patigilin ng gates of hell ang Church of the Living God. Mga minamahal, hindi kaya, mga kapatid ko, hindi kayang pahintuin ang church ng kahit ilang milyon, mga minamahal, na demonyo. Mga minamahal, kaya sa lugar na ito, mga kapatid, mag-share tayo ng gospel. Mga minamahal, magbunga tayo ng kaluluwa. Oh, before it's too late, mga minamahal, bago maging huli ang lahat, mga kapatid ko. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaunti po ang tinawag ng dakilang Diyos para maging mangangaral. Pero bawat isa, mga minamahal, na mga Kristiyano, tayo po'y isinilang, mga minamahal ko, para mag-akay ng kaluluwa, mga kapatid. Isinilang tayo sa gospel para mag-akay po ng kaluluwa, mga minamahal. Taga-akay ng kaluluwa. Ang tawag doon, mga minamahal, personal evangelism. Sa Tagalog, mga kapatid ko, yung personal at isahang paghihikayat ng mga kaluluwa. Mga minamahal, yan ang ating tungkulin. Hindi po lahat tinawag maging preacher, mga minamahal. Ang preacher, mga kapatid ko, ang trabaho niyan ay manalangin, mga minamahal, magpuri, manalangin, mag-ayuno, mga minamahal ko. Diyan lang yan. Tagabantay, overseer, mga kapatid. Binabantayan niya yung member, mga minamahal, sa pamamagitan ng kanyang pagluhod, araw at gabi, mga minamahal. Yan ang trabaho ng totoong preacher. Amen po ba? Ang totoong preacher, mga minamahal, hindi po lakwatsero. Amen? Mga minamahal, mapanalanginin. Yan po ang totoong preacher. Amen po ba? Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga kapatid. Kaya bawat isa sa atin, mga minamahal, ang tawag sa atin, personal evangelism. Mga minamahal, sa Acts 12:24, sabi ng Bible, but the word of God grew and multiplied. Yan, mga minamahal ko, ang church sa New Testament, mga kapatid. At sabi rito, mga minamahal, dapat lumago ang salita ng Diyos at dumami, sabi niya ron. Bakit lumago ang church noon? Bakit lumago ang church, mga minamahal ko, sa panahon ng mga apostol? Ano yung sekreto nila, mga kapatid? Nakikinig po ba kayo? Lahat ng inaantok magsabing praise the Lord. Salamat po. Acts chapter 2, verse 42 at 47. Minamahal. 42 at 47 lang po. From the book of Acts, chapter 2, verse 42 and 47. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread, and in prayers. 47. Praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved. Amen. Amen. Purihin ang mahal na Panginoon. Sa Aklat ng mga Gawa, Kapitulo 2, versikulo 42 hanggang at 47. At sila ay nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama sa pagputol-putol ng tinapay at sa mga panalangin na nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng paglilingap ng buong bayan at dinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nangaliligtas. Amen. Purihin ang dakilang Diyos. Idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nangaliligtas, mga kapatid. Araw-araw lumalago ang church nung panahon na iyon. At ang unang, mga minamahal, sa 42, sabi rito, itong sikreto nila, sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol. At sa pagsasama-sama, sabi rito, at pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. Ang ibig sabihin nun, mga minamahal, nagkakaisa sila. Hindi sila nagkakawatak-watak, mga minamahal ko, ng kaisipan. Hindi po nagpaparunungan, mga minamahal, kundi nagkakaisa sila. Lahat magsabing Amen. Praise the Lord, mga minamahal. Yun ang sikreto, mga kapatid. Unity.
mga minamahal, magkaisa. Wala pong dahilan para magkaroon ng kanya-kanya mga minamahalang mga mananampalataya. Sabi ko sa inyo kanina, tayo ang katawan ni Kristo. We are one in the body of Christ. Siya ang ulo, mga minamahal. Nakikinig po ba kayo? Kaya dapat mga minamahal, walang humihiwalay. Amen. Walang nagsasarili, mga minamahal. Lahat dapat, mga kapatid, nakapokus lang tayo, mga minamahal. Ano ang pinagagawa ng dakilang Diyos sa atin? Lahat magsabing amen. Kaya ulitin ko, mga minamahal, yung ating key verse. Sabi ng 1 Corinthians 9:16 na ating nabasa, "For if I preach the gospel, I have nothing to boast of, for necessity is laid upon me. Yes, who is me if I do not preach the gospel?" Sa Tagalog, mga minamahal, sa aba ko kung hindi ko ipangaral ang ebanghelyo. Sapagat kung ipinapangaral kong ebanghelyo, ay wala akong sukat na ipagmapuri. At wala akong, sabi rito, sapagkat ang pangangailangan ay iniatang sa akin. Ang pangangailangan ay iniatang sa akin. Ibig sabihin, mga minamahal, nasa bibig mo, nasa labi mo, mga minamahal, yung pag-asa ng mga taong unbeliever. Ikaw ang hinihintay nila. Ikaw ang may pasanin. Amen ba? Ikaw, mga minamahal, ang may malasakit sa kanila. Bakit? Sapagkat tayo ang totoong may espiritu ng Diyos. Tinuruan tayo ng ating mga magulang sa dakilang Diyos natin. Paano natin mahalin yung mga taong wala pang kaligtasan? Amen ba? Praise the Lord, mga minamahal. Praise the Lord. Seryosong babala ito ng ating dakilang Diyos. Seryosong babala ito, mga minamahal. Seryosong warning. Who is me if I do not preach the gospel? Anong ibig sabihin ng who? W-O-E. Who means paghihirap yon, kapahamakan yon, a condition of deep suffering. Isa pong kondisyon ito, mga mahal, ng malalim na pagdurusa. Amen. Sa ibang version, mga minamahal ng Tagalog, kahabag-habag ako, sabi ni Paul. Kahabag-habag ako kung hindi ko ipangaral ang ebanghelyo ni Kristo. Amen. Praise the Lord. Kaya yung pag-share ng gospel, pagdadala ng gospel sa kapwa, mga minamahal, hindi po ito optional. Ito po ay obligasyon nating lahat. Amen ba? Kaya sabi po ng Bible, mga minamahal, mag-ingat ka, Timothy, sa iyong pangangaral, sapagkat sa iyong pangangaral, ang ililigtas mo ay yung mga nakikinig sa iyo at ang sarili mo. Amen ba? Sa iyong pangangaral, Timoteo, ililigtas mo ang iyong kapwa at ililigtas mo ang sarili mo. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, ang Kristiyanong hindi man lang nakapagdala ng kaluluwa sa paanan ng mahal na Panginoon, may mahal, hindi makakapasok sa langit yon. Hindi makakapasok sa langit yon. Kaya sikapin po natin, mga kapatid. Ipag-pray na natin yon. Huwag na nating i-pray, mga mahal, yung ating pangangailangan. Lord, yung pagkain, mahal na Panginoon, bigyan mo damit, bigyan mo po pera, bigyan mo. Huwag na yon, mga mahal. Routine na natin yun eh. Araw-araw na nating routine yun eh. Mahal na Panginoon, yung kakainin ko ngayon. Mahal na Panginoon, yung aking iinumin ngayon. Yung aking damit, yung aking... Mga mahal, araw-araw na nating pinapanalangin yan. Mga kapatid, nakakaligtaan natin. Sino ba rito, mga mahal, yung nanalangin? Mahal na Panginoon, bigyan mo ako ng bunga. Sino nanalangin dito, mga mahal, mula nung makilala natin ang mahal na Panginoon? Mahal na Panginoon, magsisikap ako. Bigyan mo ako ng bungang kaluluwa. Bigyan mo po ako, mahal na Panginoon, ng aking mga bisita na dadalhin sa iyong gawain. Meron po ba? Amen? Pinagpala ang mga Kristiyanong nakapagdala ng kaluluwa sa paanan ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang dakilang Diyos na buhay. Alam niyo, mga minamahal, napakaganda pala, mga kapatid ko, nung magsimula ka sa mahirap, wala kang makain, wala kang trabaho, may mahal. Magsikap ka talaga eh, mga kapatid. Nung panahon na kami po'y baguhan, mga minamahal, yung aking mahal na tatay, mga kapatid na number 1 persecutor namin, mga minamahal, at kapag kami po'y nagpupuri sa bahay, mga kapatid, pinapatay niya yung aming kaset. Mga mahal,
humahad lang talaga siya, ayaw niyang marinig yung minamahal ng mga papuri. Kasi nauna akong na-save, mga minamahal. Pinakauna po ako mga sa kahabagan ng mahal pa sa prayer ng mga pastor, mga kapatid. Akong naula sa aming pamilya at bunga ko silang lahat, mga minamahal. At yung aking mahal na ama, mga minamahal ko, ay huling na-save. Ang pagkaligtas niya, mga minamahal, ay nawawala siya panahon po ng Miyerkules, Linggo at Biyernes. At minsan, mga minamahal, kami nagkita na lang, mga kapatid, sa sakayan ng sasakyan doon sa venue ng ating gawain. Hindi ko na malayan, mga mahal, magkatabi pala kaming nag-aabang ng sasakyan. At nakita ko, tatay ko pala yon, mga mahal. Nung makita ko siya, pulang-pula yung kanyang ilong, mga mahal. Ibig sabihin, sagana sa iyak sa presensya ng mahal na Panginoon. Amen. Siya'y dinala ng dakilang Diyos, mga mahal, sa gawain, nagpabautismo siya, mga mahal, in the name of Jesus. At pagkatapos, mga mahal, na-realize niya lahat ng kanyang ginawa, lahat ng kanyang ginawang mga bisyo, mga mahal, kalokohan, mga kapatid, kanyang pinagsisihan. At kanyang bayad, mga minamahal ko, ginawa niyang bayad, mga kapatid, ay kanyang pinagamit yung jeep niya, mga minamahal ko, ng pampasahero. At every Sunday, mga minamahal, ang aming bunga, mga kapatid, ay dinadala sa church. Punong-puno yung jeep namin ng bunga namin. Every Sunday yan, mga minamahal. Nandun ako sa harap, yung tatay ko ang driver, mga kapatid, at ako po yung nag-i-encourage, mga minamahal, sa mga bunga namin, mga kapatid. Hindi ko makalimutan yon, mga mahal. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya mga kapatid ko, ganun pala yon. Kapag nag-desire ka pala, mga mahal, mahal pa niyo, bigyan mo ako ng bunga. Mahal na Panginoon, palaguin mo ang aking spiritual para makapagligtas ako ng aking mga kababayan, mga minamahal. Hallelujah. Kaya maalala ko, mga kapatid ko, ang merong nagsabi sa akin, mga minamahal, kapag kapag hindi ka nakapagligtas ng kaluluwa sa iyong bayan, mananagot ka sa mahal na Panginoon. May mahal, natakot ako. Ako ay taga Pampanga, mga kapatid ko. Kapampangan po ako. Hap-hap. Nueva Ecija po ang aking father, mga mahal, Tagalog po. At yung aking mahal na inay, Kapampangan. Mga minamahal. At simula ako, mga mahal, pinag-pray yung Pampanga, mga kapatid, para magtayo ang mahal na Panginoon ng gawain niya doon, church. 1984. May mahal, tinatangis ko na yun sa mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, iligtas mo yung aking mga kababayan. Iligtas mo po yung aking mga kabalen, mahal na Panginoon. Para sila maging tagapagmana rin ng buhay na walang hanggan. May mahal, tinugon ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Say praise the Lord, may mahal. May church na po, may mahal, sa Pampanga, mga kapatid ko. Amen. Praise God. Kaya mga minamahal, napakahalaga nito, mga kapatid. Sabi ni Pablo, mga mahal, kahabag-habag ako, sabi niya, kung hindi ko ipangaral ang ebanghelyo ng ating pinakamamahal na Kristo. Kaya tayo nag-share ng gospel, mga mahal. Anong dahilan, mga kapatid? Pasahin natin. Jude, chapter 1, verse 23, mga mahal. Judas, kapitulo 1, talatang 23 po. Book of Jude, chapter 1, verse 23. And others say with fear, pulling them out of the fire, hating even the garment spotted by the flesh. Amen. Sa aklat ng Judas, Kapitulo 1, versikulo 23, at ang iba'y inyong iligtas na agawin ninyo sa apoy. At ang iba'y inyong kahabagan na may takot na inyong kauputan pati ng damit na nadungisan ng laman. Lahat Amen. po magsabing praise the Lord, mga minamahal. Kaya inuutosan tayo ng dakilang Diyos, magkakay ng kaluluwa, mga minamahal. Kaya naman ang mga anak ng Diyos, hindi po tayo nanghihinayang sa mga tinutulong natin sa mga mangangaral. Amen po. Hindi tayo nanghihinayang, mga minamahal, sa ating pagbibigay, mga kapatid, sapagkat, mga minamahal ko, iyon po ay ginagamit, mga minamahal, sa pagliligtas ng mga kaluluwa. Tumutulong tayo, mga minamahal, sa church para maikalat po ang ebanghelyo, mga kapatid. Kaya para manatili yung ministeryo, mga minamahal ko, ng pangangaral,
mga minamahal, manatili yung mga anak ng Diyos, mga minamahal, na magtapat. Amen ba? Tumulong tayo, mga minamahal. Hindi man tayo makahayo, mga minamahal, sa busy na ating mga trabaho, mga kapatid. Mga minamahal, gamitin natin yung ating mga financial. Amen po? Pag sa ating mga financial pagbibigay, mga minamahal, dahil dyan, may mga naligtas na kaluluwa, mga kapatid, kabahagi ka sa reward. Amen? Praise the Lord, mga minamahal. Galatians chapter 6 verse 9 and 10, malapit na tayong magtapos. Ihanda natin yung ating mga awit, mga minamahal, ating musician. Galatians chapter 6 verse 9 and 10. From the book of Galatians, chapter 6, verse 9 and 10. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Amen. Amen. Sa aklat ng taga-Galacia, Kapitulo 6, versikulo 9 hanggang 10. At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsipag-ani tayo, kung hindi tayo manganghimagod. Kaya nga samantalang tayo may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, at lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Huwag daw tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti. Say amen. Sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manghihimagod, kung hindi tayo susuko. Kaya nga sabi sa Jess, kaya nga samantalang tayo may pagkakataon, sabi rito, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Amen po. Praise the Lord. O mahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Kaya nga mga minamahal, wag lang nating pag-usapan, mga kapatid, yung mga unbeliever. Kawawa naman sila. Wag lang bukang bibig, mga minamahal. Kawawa naman sila, wala silang kaligtasan. Mapapahamak sila. Hindi po, o mahal, hindi nila kailangan yon. Hindi sila pinag-uusapan, kundi tinutulungan. Amen. Mga minamahal, dalhin natin sila sa gawain ng mahal na Panginoon, mga kapatid. Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal. Mga kapatid ko, action ang kinakailangan natin. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kinakailangan natin maging Samaritan. Amen. Maging Samaritan tayo, mga minamahal. Huwag tayong maging Levites, huwag tayong maging priest, mga kapatid ko. Oh, iba po, mga minamahal ko, yung priest, yung Levites, mga minamahal. Sa Luke chapter 10 po yun. Hindi na natin babasahin, mga kapatid. Levites, mga minamahal, at yung priest at yung Samaritan. Mga minamahal, merong isang binugbog, mga kapatid ko. Nakahandusay, duguan, mga kapatid, sa kalsada. Dumaan po yung priest, mga minamahal, siya po'y umiwas. Dumaan, sunod mga minamahal, yung Levites, siya po'y umiwas din, mga minamahal, sa kabila. Dumaan po yung Samaritan, mga minamahal, nagdalang habag siya, at kanya pong tinali yung sugat, mga minamahal, at dinala po sa inn, sabi ng Bible. At nagbigay siya ng pera, mga minamahal, para magamot yung sugat, mga kapatid. Ganun po tayo, Samaritan tayo. Hindi tayo Levites, hindi tayo priest, mga minamahal. Samaritan tayo. Yung Levites and priest, mga minamahal, sila po'y gumagawa pag may nakatinging tao. Eye service ang tawag doon. Amen po. Ang Samaritan, kahit walang nakakita, mga minamahal, tumutulong sa kapwa yan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal. Kaya, mga minamahal, sabi ng Bible, mga kapatid ko, he that winneth soul is wise. Sabi ng proverb yan, mga minamahal, 11:30. He that winneth soul is wise, mga minamahal. Kaya sa ating mga mananampalataya, mga kapatid ko, kinakailangan po, sabi ng Bible, huwag kang lilingon. Huwag ka nang lilingon, mga minamahal. Luke 9:62, mga minamahal, walang nag-aararo na lumilingon na karapat-dapat sa langit. Gising pa po ba? Mga minamahal, walang taong nag-aararo na lingon ng lingon ay karapat-dapat sa langit. Luke 9:62, mga minamahal ko. Anong ibig sabihin ng lingon ng lingon? Lingon ng lingon, ibig sabihin, ang focus mo wala sa mission mo. Yung focus mo wala sa soul winning. Ang focus mo, minamahal, nandun sa physical needs. Amen. Nakalimutan natin, mga minamahal, yung ating tungkulin.
yung utos ng mahal na Panginoon, soul winning. Amen po ba? Praise the Lord. Ang sabi po mga mahal nung nagbahagi sa akin mga kapatid ko, ang survey raw, mga minamahal ko, sa science daw, mga mahal. Meron pong bawat segundo or minuto, mga mahal, merong isinisilang na 3. May namamatay naman 2, mga kapatid, sa tao. Ibig sabihin na dadagdagan, mga mahal, yung tao, mga kapatid. At bawat minuto, bawat segundo, mga mahal, may namamatay. So pag walang Kristo yun, mga mahal, walang tigil yung pagbulusok ng mga kaluluwa sa impyerno, mga kapatid ko. Amen? Kawawa, mga minamahal. Kahabag-habag. Maraming namamatay na tao, mga mahal, hindi man lang nila nalaman na mayroong Diyos na nagmamahal sa kanila. Na hindi nila naramdaman yung may matamis na presensya ang mahal na Panginoon. Amen po ba? Mga mahal, hindi nila naranasan na lasap, mga mahal, yung maglilingkod sa dakilang Diyos na punong-puno ka ng kapayapaan, kagalakan sa puso't isipan. Matulog kang katulad ng sanggol. Amen? Walang alalahanin, mga mahal. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Hallelujah. Kaya yung mga tatay natin dito, mga minamahal, yung mga may edad natin dito, mga kapatid ko, naku, akala ko, mga minamahal ko, 70 anyos pa lang, mga mahal. Yung pala, 80 anyos na, mga mahal, pero malalakas pa rin. Amen? Mga mahal. Yung pala, 75 years old, mga minamahal, ang lalakas pa rin. Akala ko, 60 years old pa lang. Praise the Lord. Bakit, mga mahal? Payapang-payapa na kasi. Mga mahal, maligayang naglilingkod sa mahal na Panginoon. Walang stress. Amen ba? Praise the Lord, mga mahal. Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga kapatid. Tumayo tayong lahat. Tayo po'y umawit sa dakilang Diyos natin. Amen. Hallelujah. Awitin natin, mga mahal, ang Philippians 1:21. For to me to live is Christ, and to die is gain. Thank you, Jesus. I have found in this wide world there are many great people, but I saw that in their lives there are hopeless in their soul. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. So then Christ bid me to go to preach the gospel to the nation and to teach them to the way, to the truth, the light, the door. Although the heat of the sunshine and cold of the wind with the rain, although the tears fall from mine eyes, I must go to do His will. Though the others may backslide, but I myself shall remain. For to me to live is Christ, and to die is gain. In these hard days of this lifetime, to fulfill the great commission,
but I know that in this labor I can reach so many souls. In this very work of Jesus, there are many great temptations. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. But I'll never be discouraged. I just praise Him with my soul. Although the heat of the sunshine and cold of the wind with the rain, although the tears roll from my eyes, I must go to do His will. Though the others may backslide, but I myself shall remain. For to me, to live is Christ, and to die is sin. Ahit sa ining mga araw, sa lamig ng hangin at ng ulan, at kahit sa tuwing na lumuluha, ay matulog ko siya susundin. At ang iba tumalikod, patuloy ako maglilingkod. Ang kay Jesus pakinabang kung mamatay, at kahit sa init ng araw, sa lamig ng hangin at ng ulan, at kahit sa tuwing na lumuluha, ay patuloy ko siya susundin. At ang iba tumalikod, patuloy ako maglilingkod. Ang kay Jesus nabubuhay, pakinabang kung mamatay, kahit sa init ng araw, sa lamig ng hangin at ng ulan, at kahit sa tuwing na lumuluha, ay patuloy ko siyang susundin. At ang iba'y tumalikod, patuloy akong maglilingkod. Ang kay Jesus nabubuhay,
Hallelujah. Bago tayo manalangin, mga mahal, James chapter 5 verse 20. Alamin mo ito, na sa pagbabalik loob ng isang makasalanan mula sa kamalian ng lakad niya, ay magliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at magtatakip ng karamihang kasalanan. Meaning, pag nakapagdala tayo ng kaluluwa sa paanan ng mahal na Panginoon, maraming mga pagkukulang, kahinaan ang patawarin ng Diyos sa atin. Amen. Hallelujah. Magiging mas dalisay tayo, may mahal, sa mata ng ating mahal na Panginoon, mga kapatid ko. Yan ang dahilan kung bakit ang mahal na Panginoon namatay sa krus, mga mahal, para magligtas ng kaluluwa. Mga mahal, ang kapwa-tao, hindi po sinasaktan. Minamahal yan, mga kapatid ko. Hallelujah. Purihin ang mahal na Panginoon. Sa ating pananalangin, mga mahal, sama-sama tayong dumalangin sa mahal na Panginoon. Beloved, my co-preacher brother Eddie Grapani. Amen. Praise the Lord. God bless you po. Brother Lord, Preacher, Brother Neil D. Guzman. Tayo po yung manalangin. Patuloy po tayo magsusumama sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Na tayo po yung makasunod sa mga pinapagawa sa atin ng ating pinakamahal Panginoon. Tayo po yung manalangin. Magsusumama po tayo. Opo, dakilat mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa dakilat makapangyarihan pangalan mo po aming pinakamahal Panginoong Yesus. Pinupuri ka namin, pinasalamatan ka namin dakilang Diyos, dakilang pag-ibig sa bawat isa amin. Opo, mga Panginoon, narito po yung mga anak, yung mga hinirang, sa panalangin po ng aming Balonul Pastor Lisa Dalmida. Malayang Panginoon, kami po yung nagsusumamo sa iyo. Bigyan niyo po kayong puso at pagmamahal na nagmumula sa iyo, mga Panginoon, na kami man din ay yung magamit sa nalagawain. Dakilang Diyos, patawarin niyo po kami sa iyong mga pagkukulang, sa iyong mga pagkakasala at pagkakamali, at kami po'y dumadalangin, mga Panginoon. Bigyan niyo po kami ng tunay na pag-ibig sa aming kapwa-tao, mga Panginoon, upang sa ganon kami din po ay makasunod sa iyong pinapagawa sa bawat isa amin. Gamitin niyo po kami, dakilang Diyos, bilang sangkapanin niyo po kami para sa kaligtasan ng mga mahal sa buhay, wala pa si manalgawain, ang aming mga kababayan, mga Panginoon, sa panalangin po ng iyong Pastor, tulungan niyo ang bawat isa amin, O God. Ito po ay aming samot dalangin sa mga parang pangalan ni Jesus. Lahat po magsabing Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa ating mga prayer request, sa ating mga pangailangan, patuloy po tayo magsusumamo sa ating pinakamahal Panginoon. Alisin ang galit. Hallelujah. Bagkus pag-ibig ang ating pairalin sa ating kapwa manampalataya lautigit. Hallelujah. Ganun din po sa ating mga kababayan. Opo, aming pinakamahal Panginoon. Narito po kami dakilang Diyos sa iyong mga pangailangan sa iyo. Mahal Panginoon, ang bawat isa amin, O God, ay mayroon po kami mga pangailangan sa iyo. Bagong lahat, patawarin niyo po kami sa iyong mga pagkukulang, sa aming mga pagkasala at pagkakamali, aming dakilang Diyos, sa panalangin po lang aming Brother Pastor, pagkalob niyo po, mahal Panginoon, ang kapayapaan sa iyong puso ang nagmumula sa iyo. Bigyan niyo po kami ng tunay na pag-ibig, mahal Panginoon, at sa aming mga pangailangan, aming pinaparayas, lahat ng uri na gawa ng kaway. Sa makaparang pangalan niyo po, mahal Panginoon, in the mighty name of Jesus, aming pinapalayas, lahat ng uri na gawa ng kaway, hinanakit, galit sa iyong puso, di mo cast out sa pangalan ni Jesus. Panglupay-pay, panlalamig, cast out in Jesus' name. Lahat ng uri na karamdaman, sakit sa puso, high blood, diabetes, cancer, lahat ng karamdaman, demons cast out right now. Be healed in the mighty name of Jesus. Demons of carnality, for left wind glory, demons of kahirapan, karamdaman, cast out right now. In the mighty name of Jesus, be blessed and be healed. Sa mga parang pangalan ni Jesus, panglupay-pay, panlalamig, demons cast out, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamahal Panginoon. At patuloy po natin pupurihan natin dakilang Diyos sa pamamagitan nating pagsigaw. Hallelujah. Praise the Lord. May kasamang lukso po. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ating palapakan po ating pinakamahal Panginoon. God bless you po. Hallelujah. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos na minsan na pa tayo patuloy na pinuturuan ng ating pinakamahal Panginoon ng kanyang mga utos, sa kanyang mga salita, upang patuloy magamit sa hallelujah sa kanyang banal na gawain. Hindi makarapat-dapat, narito po tayo dahil sa habag, biyaya ng ating pinakamahal Panginoon. Kaya patuloy natin, we love you in the Lord, but there's Jesus loves you more. Amen. Praise the Lord. At sa ating mga announcement, tuloy-tuloy na po tayo. Narito po ang ating brother Elder, brother Tani, through you. Praise the Lord.